So eto na mga kababayan, ang pinakamainit na balita nating nasagap ngayong araw mga kabatid. At ano to mga kababayan? Dating District Engineer Henry Alcantara na best friend mga kabatid, no, ni Senator Joel Villanueva, bumabaliktad na daw mga kababayan. At ang malupit pa dito, itinatanggi na daw ni Alcantara mga kabatid na kasali siya sa nasabing kickbackan, no, diyan sa mga maanomalyang flood control project sa Bulacan. Pero ito mga kapatid itong si Alcantara, malabo na po ito mga kababayan, no, na matakasan pa niya itong kanyang mga kinakaharap na kaso ngayon. Bakit kamo mga kapatid? Matapos yung kanyang mga tawag dito, revelasyon, no, noong nakaraang taon sa Blue Ribbon Committee, abay napatunayan din mga kababayan at nakumpirma din, no, ng ating tawag nito DOJ, no, kung di ako nagkakamali, DOJ yata ang nagkumpirma na totoo yung kanyang mga aligasyon laban dito sa mga senador, no, mga buwayang senador tulad nila Bong Revilla, Jinggoy Estrada at itong si Joel Villanueva. Kung kaya't nasampahan ng kaso mga kababayan itong mga hinayupak na senador na ito. Pero I don't know lang kung si Villanueva sinampahan na rin, kasi ang narinig ko lang nung mga nakaraang linggo mga kababayan si Revilla pa lang at si Estrada yata ang sinampahan ng kaso. Ganun pa man mga kapatid, no, imposible na po, no, sa aking paniniwala, imposible nang ma-deny pa ni Alcantara itong mga aligasyon at itong mga kickbackan na nangyari sa kanyang distrito dyan sa Bulacan. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kabatid, huwag nyo po sanang kalimutang i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So panoorin muna natin mga kababayan itong balitang ito galing sa Billionario News Channel. At subukan po nating i-debunk mga kabatid, no, itong mga statement dito ni Henry Alcantara, dahil meron po akong mga nakikita dito mga red flag at talaga namang patunay, no, nasangkot siya mga kababayan sa nasabing kickbackan dyan sa mga maanomalyang flood control project sa Bulacan. Eto. Matapos umamin sa kanyang papel sa multi-billion peso flood control corruption scandal, tila nagbago ang ihip ng hangin para sa isa sa tinaguriang BGC Boys. Eto, hula ko dito mga kababayan, no. Meron na namang nag-udyok dito kila Alcantara, no, na bumaliktad. And hindi na ako magtataka mga kabatid, pagdating ng araw, no, bigla na naman itong gagawa ng mga statement na kung saan si PBBM ang kanilang idinidiin. Hindi na ako magtataka dito mga kababayan dahil itong mga hinayupak na ito, walang mga paninindigan ito. No, lalo na ngayon mga kapatid na nalalapit ng makulong sila, no, syempre mga kababayan, kapit sa patalim itong mga lintik na to. Kung sino yung makakatulong sa kanila, no, para hindi sila makulong, doon sila. No, yan ang sigurado dito mga kapatid. Tuloy. Sa kanyang inihaing counter affidavit, sinabi ni Henry Alcantara na wala siyang kinalaman sa anumang kickback scheme o ghost projects. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Wala daw siyang kinalaman mga kapatid, ano? Sabi ni Corina, itinatanggi daw ni Alcantara na may kinalaman siya sa mga kickback scheme, no, dito sa mga flood control project sa Bulacan. Ito lang mga kababayan ang punto ko dito. Kung wala kang kinalaman, no, kung hindi ka kasali dyan sa mga nangyaring kickbackan, bakit may ibinalik ka na daan-daang milyon? Kasi yung pagbabalik mo pa lang, no, ng pera sa gobyerno, tulad ng ginawa mo nung nakaraang buwan, 'di ba? Isang patunay na 'yon, no, nadawit ka. Oh, kasi ang magiging tanong dito, kung hindi ka dawit, saan galing yung perang ibinalik mo? Oh, 'di ba? Hindi mo pwedeng itanggi ito, no, district engineer, dahil ebidensya na yung pagbabalik mo, no, ng pera. Yung daan-daang milyong isinurrender mo, yun na ang magpapatunay na dawit ka. Oh.
So how come na sasabihin mo ngayon na wala kang kinalaman dito sa kickbackang nangyari dyan sa mga flood control projects dyan sa distrito mo sa Bulacan? May ibinalik ka nga eh. Dito pa lang mga kapatid, sunog na itong si Henry Alcantara. Tuloy. Hindi ko na po titingnan to. Ito po galing sa puso ko. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Ito pong aking salaysay. Ay, marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Hinihiling ko. Take note guys ha, under oath siya dito. In good faith mga kapatid, noong magbigay siya ng kanyang mga inputs patungkol dito sa mga nangyayaring kickbackan no, sa mga flood control projects sa Bulacan. Under oath siya at willingness niya ang nagdala sa kanya. In fact, mga kababayan, wala na nga siyang binabasang script dito eh. Kumbaga, kusa na lang lumalabas yung mga statement niya sa kanyang bunganga, mga kapatid. Nang walang binabasang script. Hindi tulad doon sa mga surprise witness ni Marcoleta. Na kung saan mga kababayan, sa gitna pa talaga ng session, tawag nito, tinututor ni Marcoleta yung kanyang surprise witness. Nito si Alcantara mga kapatid. Buong kalooban niya na isinalaysay dito yung mga sangkot na kung sino-sino yung mga sangkot na mga politiko diyan sa kickbackan na nangyari sa mga flood control projects sa Bulacan. So dito pa lang makikita na natin mga kababayan na itong si Alcantara hindi pinilit, hindi po talaga siya puwersa para idiin lamang yung sino-sino mga politiko diyan. And dito mo makikita mga kapatid na nagsasabi siya ng katotohanan. At isa na nga sa magsusuporta dito is yung pagbabalik niya ng pera. Kasi yun talaga patunay na yun, ebidensya na yun, natutuo nga yung mga sinasabi mo dahil may naibalik ka na mga milyones. Anyway, tuloy muna natin to. Hiling ko lang po sa ating buting chairman. September 23, Sa 2025, ating nang emosyonal na magsalita si Secretary former Justice DPWH po, Bulacan District maprotektahan Engineer po yung Henry pamilya ko. Alcantara sa Senate Blue Ribbon Medyo- Committee hearing. Dito niya inilahad sa pamamagitan ng isang sinumpaang salaysay ang umano'y kalakaran pagdating sa pagtanggap ng kickback sa mga proyekto ng ahensya. Sa ilang pagkakataon pa raw, siya mismo ang nagde-deliver ng pera sa mga umano'y tumatanggap ng porsyento sa budget ng mga proyekto. Inayos ko po lahat yun at dinala ko po sa tauhan lang po ni Senator Joel somewhere in Bukawi po. Ibang klase talaga si Joel, Ito hula ko dito mga kapatid. In my personal opinion lang itong mga pinangalanan niya dito ng mga politiko, I'm sure mga kababayan, may kinalaman ito sa pagbaliktad niya. Kasi napakalaki talagang damage sa pagkatao ng mga hinayupak na mga korap na politiko na ito. Itong ginawang revelasyon ni Alcantara. So ngayon mga kapatid, the only way para malinis nila yung kanilang mga pangalan, is guluhin yung proseso ng proseso ng gobyerno, particular na dito sa mga isinampang kaso laban sa kanila. Kasi nga mga kababayan, may impact kasi pag may mga recantation ang nangyayari mga kapatid, meron kasi itong malaking impact sa investigasyon. 'Di ba? Kanya nga lang mga kababayan, nakalimutan yata ni Alcantara, na yun ngang pagbabalik niya ng daan-daang milyon sa gobyerno nung nakaraang buwan, kasi nabalita yun na nagbalik siya ng daan-daang milyon matibay na ebidensya yun at mahirap ng technically mga kapatid, mahihirapan si Alcantara dito kung babaliktad siya. Kasi nga magiging questionable yung pera na kanyang isinurrender nung nakaraan. Kasi kung ako ang investigador, halimbawa lang, ang una kong tanong, paano mo nasabing hindi ka kasali dyan? May binalik ang pera. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, saan galing ang pera na yan?
Kung hindi ka kasi kasali, parang sinasabi mong wala kang kinita, wala kang kinikbak. Eh bakit may ibinalik ka na daan-daang milyon? Oh. And mas lalo lang ginagawang komplikado ni Alcantara, mga kababayan, no? Yung kanyang sitwasyon. Akala niya makakatulong yung ginagawa niyang recantation ngayon. Kasi recantation na to, mga kapatid eh. No, itong pagbaliktad niya, recantation na to. Ibig sabihin kasi, pag nag-recant ka, babawiin mo lahat ng mga sinabi mo noong nakaraan, no? At gagawa ka ng panibagong narrative mo na kung saan yung sarili mo iniiwas mo na masangkot ka sa nasabing issue. Yun eh. O ngayon, mga kababayan, mahihirapan si Alcantara dito. Kasi nga, mga kabatid, yung pag-surrender nga niya ng pera, no? Yung pag-surrender niya ng pera, mga kababayan, pwedeng gamiting ebidensya yon, no? Patungkol dito sa kanyang kinasasangkutan ngayon na kaso. Na kung saan, siya din ang dahilan, mga kabatid. No? Dahil inamin niya eh. Inamin niya at may inilaglag pa siya, nag-name drop pa siya ng mga kasabwat niya. Oh. Kaya ewan ko kung nag-iisip itong si Alcantara, no? Siguro nakalimutan lang siguro niya talaga na may nagbalik na siya ng pera. At dito siya mahihirapan pag nag-recant siya. Tuloy. Ang sabi ko po sa kanya, baka pwede, pakibigay mo lang to kay boss. Tulong ko to, kung ano man ang future na plano niya. Yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po. Pero sa pinakahuling counter affidavit na isinumbite ng Alcantara sa preliminary investigation ng DOJ nitong January 5, tila kumabig si Alcantara sa ilang statements na una niyang inilabas noong nakaraang taon. Matatandaang naghain ng reklamo ang NBI laban kina Alcantara at iba pang DPWH at high government officials kaugnay ng umano'y ghost flood control projects sa ilang parte ng Bulacan. Ayon kay Alcantara, dapat umanong madismiss ang kaso laban sa kanya dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya para magkaroon. Bobo ka ba? Bobo ka ba? Bakit kailangan i-dismiss yung kaso? Ikaw mismo eh. Sinunog mo na yung sarili mo eh. Alam niyo, mga kababayan, natatawa talaga ako, no? Or natawa talaga ako, mga kapatid, noong mapakinggan ko itong balita na ito. Although 3 days ago na to Pero mga kababayan, natawa ako nung pinakinggan ko, no? Kasi nga itong part na to, mga kabatid, na sinabi niya na dapat daw i-dismiss yung kaso laban sa kanya dahil kulang daw ang ebidensya. Bobo ka ba? Oh. Anong tawag mo doon sa milyon-milyong isinurrender mo na ibinalik mo? Oh, hindi pa ba sapat na ebidensya 'yon? District engineer? 'Di ba? Kung sino may ang abogado mo ngayon, palitan mo na 'yan. Maniwala ka sa akin, engineer, no? Kasi yung abogado mo hindi rin nag-iisip. Hindi ka man lang inadvisean na teka lang, no, boss, teka lang. Kung magre-recant ka kasi, meron ka na kasing ibinalik na pera eh. No? Yun pa lang, patunay na yun na kumikbak ka. Oh. So kung magre-recant ka ngayon, baka mas lalo kang madidiin dyan. Hindi sumagi yan, mga kababayan, sa utak ng abogado ni Alcantara. Kaya nakakatawa to, mga kabatid, kung tutuusin. Siya na mismo ang nagbigay ng malalim na ebidensya. Credible evidence, mga kabatid. Siya na mismo ang nag-submit nito, no? Sa pamamagitan ng pagbalik niya ng milyon-milyong pera, no? Na allegedly galing sa kickback. Magsasanga-sanga ang tanong dito eh. Kung di ka pala totoong involved dyan, kaninong pera yon? Oh. Mas ginagawa pa niyang komplikado, no, yung sitwasyon niya ngayon. Biruin mo yan, kulang daw sa ebidensya, pero yung ginawa niyang pagbabalik ng pera, matibay na ebidensya na yon. Proof na yon na kumita ka nga, no, sa mga maanomalyang na flood control projects dyan sa Bulacan. Diyos ko po, tuloy. Karoon ng reasonable certainty of conviction.
Para sa umunoy violations sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sinabi ni Alcantara na wala umanong ebidensya na may pinapaboran siyang kontraktor, employee o kahit na sinong individual. Wala rin daw witness na nagsasabing nag-approve siya ng irregular payments o falsified reports para sa mga natukoy na proyekto. Wala rin daw maituturing na gross and excusable negligence dahil deliberate daw na itinago ng kanyang mga tauhan sa kanya ang mga umano'y ghost flood control projects. So naguhugas kamay ka. Pinapalabas na dito mga kapatid na wala siyang kinalaman, no, doon sa mga sa mga ibinibintang sa kanya. Doon sa mga na-booking na mga maanomalyang budget sa mga flood control na kinurap ng kanyang mga kasama di umano. Oh. Tsaka mga kababayan kung titignan natin mabuti, siguro nagkaroon ng lakas ng loob itong si Alcantara mga kapatid dahil alam niya na wala na si Yusek Cabral. Dito natin ngayon makikita mga kapatid kung gaano kabigat, no, yung partisipasyon dito ni Yusek Cabral. 'Di ba? Nawala lang si Cabral, nag-recant na agad itong mga hinayupak na ito. Oh. Kasi si Cabral talaga sana mga kababayan ang may alam, no, kung ano ang totoo dito. 'Di ba? Pero ngayon mga kapatid, kanya-kanya na silang deny. Hindi ito coincidence mga kababayan Kung titignan natin mabuti, hindi po ito coincidence. Ito po'y sinadya talaga mga kapatid. Tignan nyo sila Estrada, sila Revilla, no? Confident silang humarap sa media nung mga nakaraang araw. 'Di ba? Dahil alam nila na yung pinakamabigat na ebidensya wala na. At sino 'yon? Si Yusek Cabral. Alam kasi nila na wala na yung pinaka-witness sa lahat ng mga ginawa nilang corruption. Kaya ngayon, confident na sila. Unfortunately, itong si Alcantara, mahihirapan talaga siya dito, i-deny ito. Kasi nga, mga kababayan, kahit grade 1 naman siguro, maiintindihan eh. 'Di ba? Paano mo masasabing kulang ang ebidensya laban sa'yo? Nagbalik ka nga ng pera. Diyan pa lang makikita na natin na may partisipasyon ka sa nakawan na nangyari dyan sa mga flood control projects sa Bulacan. Kasi may naibalik ka may naisurrender ka Regardless kung idadaan mo to sa technicalities, no? Kasi itong mga ganitong mga paliwanag niya, technicalities na to no? And kaya lang siya nagkakaroon ng lakas ng loob ngayon dahil wala na kasi talaga si Cabral. Pero regardless mga kapatid, kung anong technicalities ang gagawin niya dito, yung ebidensya na kung saan nagbalik siya ng daan-daang milyon, hindi niya madidina yun. No? At yun pa ang pwedeng gamitin para maidiin siya. And siguro mga kababayan, kaya nagkaroon siya ng lakas ng loob kasi nakatanggap siguro siya ng signal galing doon sa mga pinangalanan niya. Henry, no? Kung gusto mong makabawi sa amin, 'di ba? Pwede ka nang mag-recant ngayon. Wala na si Alcantara, wala na si Yusek, no? Wala na si Cabral. Baka pwede namang bumawi ka sa amin. Bibigyan ka na lang namin ng bonus mo, no? Para man lang malinis mo yung aming pangalan. 'Di ba? Yan mga kapatid. May posibilidad na ganun. Kasi nga si Cabral lang talaga sana ang pinakasusi dito. Tsaka wala kaduda-duda talaga, no? Yung bigla ang pagkawala ni Yusek. Yun talaga mga kababayan. Yung kumbaga si Cabral ang kaluluwa mga kapatid nitong napakatinding corruption sa DPWH. Ngayong wala na si Cabral mga kababayan, wala na, kumbaga nabunutan sila ng tinik. Kaya ngayon mga kapatid, no, malalakas na ang loob nila. O ako talaga ang mag-a-analyze dito, malamang mga kababayan, no, itong si Alcantara, nachuchuto mga kapatid nitong kanyang mga pinangalanan.
Baka mamaya niyan kasi tinakot din. 'Di ba? Henry, mamili ka, mag-recant ka, tapos bigyan ka pa namin ng pabuya o gusto mo damay-damay na lahat pati ang pamilya mo. 'Di ba? Pwede yung ganun, mga kapatid. Kaya ngayon, mga kababayan, no choice si Alcantara kundi nag-recant, no? Kasi nga kung ganun yung ibinigay sa kanyang mga pananakot, damay na yung pamilya niya, 'di ba? Iisipin mo pa ba yung sarili mo? No? Siyempre, iisipin mo yung pamilya mo. Ganun pa man, no? Mahihirapan nga sa Alcantara dito dahil nga meron ng ebidensya laban sa kanya. Too late. Sana kung may plano man lang sana kayong mag-recant, hindi ka muna sana nagbida-bida diyan at nag-surrender, no, ng mga milyones. Makakalusot ka pa sana eh. 'Di ba? May lusot ka pa sana. Kung hindi mo ginawa yung pagsusurrender mo ng milyon-milyon. Kaya nga lang, nauna mo yung ginawa eh. Thinking na, siguro, inisip na rin Alcantara na pag ginawa ko to, baka magiging state witness ako. No? Yun na rin siguro. Or sabihin na lang natin, yun talaga ang nag-drive sa kanya, kaya niya ibinalik yung daan-daang milyon na yun. Thinking na pag nakipag-cooperate siya sa mga otoridad, mapapagaan yung kanyang sentensya. Tapos lately lang, no, matapos mawala sa eksena itong si Cabral, dinidemonyo na naman siya nitong mga kasamahan niya dati sa kickbackan. Tapos baka may kasama nga talagang pananakot yan, mga kababayan. Kasi malaking bagay din kasi, mga kapatid, kung titignan natin, malaking bagay din yung pag-recant niya. May impact ito sa mga isinampang kaso doon kila Jinggoy Estrada, kila Bong Revilla. No, may impact ito, mga kababayan. Kasi pag once dininay ni Alcantara ito, no, kung sakali lang makalusot siya, mabawas-bawasan yung bigat ng kaso kasi, mga kapatid, nung nila Revilla. Kaya ngayon, may posibilidad, no, kung ako ang tatanungin nyo, may posibilidad talaga na merong kinalaman itong mga pinangalanan niyang mga politiko dito sa recantation na kanyang ginagawa ngayon. Tuloy natin to. Dagdag pa ni Alcantara, wala rin daw witness na makapagsasabing nag-facilitate siya ng kahit na anong payout. Ang pera na nakalaan para kay Consaldi dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Consaldi sa iba't ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po yun, na doon ko po dadalhin. May isa o dalawang beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate ka kanan, kakaliwa ka kanan, makikita na po yung bahay. Sa reklamong malversation of public funds, sinabi ni Alcantara na hindi umano siya nag-utos, nag-authorize o nag-participate sa pagsagawa ng ghost projects dahil tinago raw ng kanyang mga tauhan ang mga nasabing aktibidad. Wala rin daw kahit na anong proof na nakatanggap siya ng personal benefit sa mga natukoy na proyekto. Itinanggi rin ni Alcantara ang alegasyon ng direct bribery at kahit na anong partisipasyon sa mga umano'y bid rigging na nagaganap. Kumbaga, mga kapatid, sinasabi ni Alcantara dito, inosente ako sa lahat. Sa lahat ng mga nangyayari sa distrito ko, inosente ako sa lahat. Diyan pa lang, mga kababayan, mahirap paniwalaan yan. District engineer kayo. May hierarchy kayo na tinatawag dyan eh. Laking takot lang sa'yo ng mga ng mga nasa baba mo kung gagawa sila ng mga bagay na hindi mo alam. Takot sa'yo yan. Tsaka maniniwala ba kayo, mga kabatid? No? Yung mga ganitong kalaking mga hokus-pokus, no? Hindi dadaan sa opisina ni district engineer? Pwede bang mangyari yan? Lahat ng yan, supervise mo yan eh.
bago i-execute yung mga proyekto na yan, dadaan muna sa'yo yan eh. Oh. Tapos ngayon sasabihin mo na blind ka sa pinagagawa ng mga nasa baba mo. Pwede ba yun? Walang ganun sa totoong buhay, mga kababayan. No? Walang ganun. Dinadaan ni Alcantara, mga kababayan, sa technicalities itong kanyang depensa ngayon. Ganun pa man, mga kabatid. No? Mahihirapan siya dito. Mahihirapan siya, mga kababayan. Unang-una, napatunayan yung mga aligasyon niya doon sa mga involved na mga politician. In fact, isa yun sa nagpatibay, no, at naging dahilan kung bakit finailan ng kaso yung mga senador na binanggit niya. Yung statement niya sa Blue Ribbon. Kasi nakumpirma lahat yun eh. Kaya ngayon, ito si Alcantara siguro, mga kabatid, sa tingin ko dito, napipilitan na lang to eh. Baka nga kasi siguro tinatakot. No? Tinatakot. Kumbaga, kung titignan natin ang plano nitong mga sindikatong ito, ang ginawa muna nitong mga bigating mga pangalan na na-involve, niligpit muna nila, winalis muna nila sa daanan nila yung pinaka-importanting tao. Nang sa ganon, no, itong mga tawag nito, kawani ng DPWH na nagdidiin sa kanila, no, pwede nang isalba yung kanilang mga pangalan at bawiin yung kanilang mga naunang yung kanilang mga naunang statement na kung saan ito yung nagpahirap sa mga politiko ngayon. Parang ganun ang nangyari, mga kababayan. Winalis muna nila si Jose Cabral. Pagkatapos ginapang nila itong sila Alcantara, o wala na si Jose Cabral. Pwede ka nang mag-recant. Oh. Pwede ka nang bumawi sa amin. Oh. Kung nung nakaraan ikinanta mo kami, ngayon bawiin mo lahat 'yon. Wala nang sagabal sa natin, sa daanan natin. O, bigyan ka pa namin ng reward. Yung kinikback mo noon, doblehin natin. Safety pa pamilya mo. 'Di ba? Pero kung makikipagmatigasan ka at pipiliin mo yung tama, lagot ka sa amin. Damay na ang pwedeng madamay dito. Pwede yung ganun eh. Oh, yun talaga ang analysis ko dito, mga kababayan. Tuloy. Gaganap sa procurement ng mga DPWH project, lalo na't hindi raw ito sakop ng kanyang mga responsibilidad bilang isang district engineer. Aniya, ministerial ang kanyang duty at tagapirma lang daw siya ng mga dokumento na ibinibigay ng kanyang mga subordinate. Sa kabila nito, aabot na sa mahigit 100 milyong piso ang ibinalik ni Alcantara sa DOJ ayon kay Acting Justice Secretary Frederick Vida. Di ba? Nagbalik ka ng pera. Ito yung nakakatawa talaga dito eh. Nagbalik ka ng pera, tapos ngayon dinideny mo, no? Na-involved ka. Saan ka nakakita ng ganun? Diyos ko po. Kung sino man yung law firm na pinanggalingan ng abogado ni Alcantara, nako, sibakin nyo na yung abogado ni Alcantara. Di ba? Mapapahiya yung law firm nyo. Sana man lang in-advise nyo muna si Alcantara, no? District engineer, baka pwedeng maging kalmado ka muna. Huwag ka munang gumawa ng anumang mga hakbang dyan. No, dahil baka later on masunog ka sa sarili mong kagagawan. Sana in-advise nyo man lang sa Alcantara na district engineer, huwag ka muna magbalik ng pera kasi baka magbago pa ang ihip ng hangin. Hintay-hintay muna tayo. Kasi kung ganun sana ang naging advice nila, 'di ba? Hindi sana siya mahihirapan ngayon mag-recant. Although ang recantation, mga kapatid, hindi gaano kinoconsider yan ng korte eh. Kasi syempre recantation yan eh.
Kaya nga lang, minsan, pag magaling talaga abogado mo, makakalusot ka. But this time, mga kababayan, kahit gaano pa kagaling ang abogado mo, mahihirapan kang makalusot dito dahil may ebidensya ka eh. May matibay kang ebidensya, solid evidence. No? Na kahit mag-recant ka pa, kahit ano pang technicalities ang gawin mo, hindi ka basta-basta makakalusot. Yung pera na yan na binalik mo, yan talaga ang magpapahirap sa'yo ngayon, Henry. No? Sana nakipag-coordinate ka muna, no, dito sa mga inilaglag mo. Boss, may pinaplano ba kayo? Kasi plano ko na sanang kumampi sa tama eh. No? Susurrender ko na sana tong mga kinikbak ko eh, na binigay nyo eh. Ngayon boss, baka may mga iniisip pa kayong plano dyan na pwede nating i-work out na kung saan parehas tayo makalibre. Sana ginanon mo, nag-reach out ka muna sana sa kanila. Yung ginawa nyo, kanya-kanya kayo eh. Strike anywhere kayo eh. Kanya-kanya kayong hugas kamay eh. Kanya-kanya kayong diskarte eh. Diba? Ngayon ka pa magre-recant kung kailan sunog ka na, booking ka na. Oh. Sana nanghingi ka muna ng abiso doon sa mga dati mong boss. At sana itong sila no ba to? Puro tayo sana. At sana itong sila Jinggoy, no, itong mga pinangalanan niya. Inano muna sana nila si Alcantara na Henry, no, may chance ka bang bumawi sa amin, mag-antay-antay ka lang. 'Di ba? Noong time kasi na yun, mga kababayan, kung iisipin natin mabuti, noong time kasi na yon, ang nasa isip na kasi ni Alcantara doon, mga kabatid, yung pagiging state witness niya. Kasi balita ko noon plano sanang gawing state witness to eh. So siguro, kaya nagbalik ng pera sa Alcantara dahil iniisip niya sana siguro na pag naging state witness siya, safe na siya. Kanya nga lang, yung mga pinangalanan kasi niyang politiko, hindi basta-basta yun eh. Mga bigatin eh. Bigatin. Hindi siya basta-basta makakatakas dito. Dahil alam naman natin, ang politika, mga kababayan, may kanya-kanyang mga connection yan. Oh. Tingnan si Erap dati. Diba? Kung babalikan natin ang pan ni Erap, yung kaso niya, masyado niyang inismall si Singson, si Chavit. Hindi niya alam na malakas ang impluwensya ni Chavit. Oh. Akala ni Erap parang pag-aartista pa rin yung kanyang ginagawa. Know-how siya, kumbaga, mga kababayan, sa politika that time. Ano nangyari? Yung dati niyang pinagkakatiwalaan, yun din yung naging dahilan ng kanyang pagbagsak. So siguro, itong mga anak ni Erap, natuto na sa nangyaring yun. At talagang pinipili na nila kung sino yung mga i-consider nilang mga kaibigan. And from time to time, nakabuild sila ng malalim na ugnayan sa mga makapangyarihan tao. At kung ano man yung mga diskarte ni Chavit dati, yun din yung ina-apply nila ngayon. No, magkaiba lang ng senaryo. 'Di ba? Bali itong si Alcantara ngayon, parang siya na ngayon ang dating Erap Estrada. Oh. Masyado siyang nagpagamit. No? Kasi Erap dati, ginamit lang din naman talaga 'yon. Para doon sa ano ba yung issue, yung corruption na kinasasangkutan niya dati. Oh, ginamit lang siya, mga kabatid. Pinangakuan lang na pag nagkuhan ka sa amin na president, ito, merong nakalaan para sa iyo. Ito din sa Alcantara, ganon din to eh. Nung nilapitan to ng mga politiko, sige. Pag ganito, meron ka ring para sa iyo, Henry. Huwag kang mag-alala. Kailangan mo lang gawin, no? I-facilitate mo lang yung mga bagay na to. Para lahat tayo all happy. 'Di ba? Ganon 'yun.
Kaya nga lang mga kapatid, itong sitwasyon ngayon ni Alcantara medyo mahirap to. Dahil siya mismo ang nagbigay ng pinakasolidong ebidensya para siya ay madiin. Laloy. Kaugnay ng mga umano'y kinurap na pondo ng bayan. Una nang isinuwalat ng abogado ni Senator Joel Villanueva sa On Point ng Billionaire News Channel ang pagbaligtad ni Alcantara. Gayun din ng dalawa pa sa tinuguriang BGC Boys na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Just to be quick about this, he says that engineers Hernandez and Mendoza are the ones responsible for the execution of the flood control projects. Okay. Then two, he was not the one directly overseeing the day-to-day operations of the projects. Again, pointing to the two engineers, Hernandez and Mendoza. Moreover, and this is very telling as far as we are concerned, according to him, there has been no witness that he facilitated any payout. Okay? And then, therefore, he is in effect negating, no, virtually negating what he said that he did the payout. Two engineers are saying that this is Bryce Hernandez and the other one, JP Mendoza, that they are actually withdrawing the statements that they have given in connection with the case that is the subject of the preliminary investigation. For what reason? Because they have not been admitted, contrary to the undertaking of the Department of Justice officials, they have not been admitted to the witness protection Okay. program. Ayon sa DOJ, hindi raw muna sila magbibigay ng komento habang ongoing ang preliminary investigation nang hindi ma-preempt ang magiging findings ng prosecution panel. Grabe, ano? Ang gagaling nila mga kapatid. Kanya-kanya silang hugas kamay. This time, sa part na to, para bagang knight in shining armor natin ngayon dito sa Villanueva. Dahil, di umano, yung kampo nila ang unang nakatunog na itong sila Alcantara nagre-recant na. Di ba? Ay nako mga kababayan, alam nyo, ito yung nakakalungkot sa sistema ng ating politika eh. Ito yung pangit mga kapatid, no, sa sistema ng ating politika. Kung mahina ang utak mo, madali ka talagang malason eh. Nitong mga ganitong mga ganitong issue eh. Tulad niyan, nung nakaraan, pinangalanan ni Alcantara si Villanueva. No? Anong ginawa ni Villanueva? Imbis na depensahan nila yung kanilang mga sarili. Ngayon, mga kapatid, para sa akin, sa pagkakaintindi ko sa sinabi ng kanyang attorney, para bang trying hard to play a hero na naman itong si Villanueva by exposing dito sa dalawang miyembro ng BGC Boys, no, na nagre-recant na di umano, ganito ganyan, di ba? In short, mga babae, para bang nagmamalinis itong si Villanueva. Pero kung tutuusin, pabor sa kanila to. Pabor sa kanya to. No? Pabor sa kanya na mag-recant itong si Alcantara. Kunwari pa eh, no? Sila yung una di umanong nag-i-expose sa recantation nitong dalawang BGC boys eh. Pero tutuusin, pabor sa kanila itong ginagawa ngayon ni Henry Alcantara. And tingnan natin kung ano ang kwan dito, ang magiging outcome nito mga kababayan. I think ang DOJ, alam na rin nila to. No. Nakikita na rin ng DOJ ito mga kabatid, na hindi basta-basta pwedeng mag-recant dito si Alcantara dahil nga may malalim na ebidensya laban sa kanya eh. Ako personally mga kababayan, hindi naman tayo practitioner ng batas, Hindi naman tayo legal practitioner. Pero gaya nga sabi ko sa inyo, kahit yung mga ordinaryong tao, makikita na kaagad eh. No?
Tulad ko, magre-recant si Alcantara, magre-recant ka. Pero may solidong ebidensya na mahihirapan ka talagang bawiin, no? Lahat ng mga sinabi mo. At yun na nga, yung perang ibinalik niya. Solid na ebidensya na yun eh. Kaya ka may ibinalik dahil meron kang kinikbak. No? Ganon lang yun. Kasi kung hindi pa totoo na hindi ka kasali dito, wala kang kinalaman dito, hindi wala ka sanang naibalik na pera. Pero dahil ibinalik mo yung pera, klarong-klaro na involved ka sa nangyaring nakawan. Ganun lang kasimple yun. Anyway, mga kapatid, lahat ng ating sinasabi dito ay personal ko lamang na opinion. At hindi ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto o sa kahit sino mga legal firms dyan. No? Nakabase lang po tayo sa naiintindihan natin, no, dito sa balita nating pinanood. Ngayon, kung agree kayo, good. Pag hindi naman, edi dislike nyo na lang yung video natin. Hindi ko hangarin na impluwensyahan kayo at pilitin kayong maniwala sa sinasabi ko dito. Dahil hindi naman tayo abogado eh. No, nagbabase lang tayo sa sarili nating pag-intindi. Nagbabase lang tayo sa naiintindihan natin, kumbaga ganun. Nagbabase lang tayo sa naiintindihan natin sa mga nangyayari sa ating kapaligiran ngayon. Hanggang dito na lang mga kababayan. No, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Adios.